Bakit ba ang sensitive mo? Isang maliit na offhand comment lang mula sa boss mo. O isang okay na walang emoji. At bigla, hindi ka na makatulog. You're stuck in a loop of overthinking while the rest of the city sleeps. Nag-send ka ng pitch sa Viber group chat nyo na seen ng 10 tao pero walang nag-react. Sa loob ng 5 minuto, nag-crash na ang internal system mo sa kaba. Para kang nasa gitna ng siksikang MRT, suffocated by your own thoughts. As your consultant for today, babasagin natin ang cycle na yan gamit ang malamig at objective na siyensya. We're moving past the drama and looking straight at the data. Let's get one thing straight. Hindi ka sensitive in the way they use it as an insult. At lalong hindi ka mahina. Forget the toxic pakikisama pressure that tells you to just suck it up. Ang totoo, ang utak mo ay nakatrap sa isang primal survival mode. Tinitingnan ng amygdala mo ang social rejection sa messenger bilang isang life or death threat to your brain. Manila isn't a city, it's a war zone. Pero narito ang hard data. Sa loob ng 2 hanggang 3 buwan ng strict protocol training at cognitive restructuring, maaari nating i-reprogram ang iyong neurological pathways at tuluyang i-decommission ang constant state of anxiety na ito. Bago matapos ang video na ito, mare-realize mo na hindi ka sira. Nag-operate ka lang sa isang outdated system update na kailangang i-patch malamang sa buong career at buhay mo. Na-label ka na bilang balat sibuyas o kulang sa mental fortitude para sa corporate world. Let's run a simulation. Scenario 1. Siksikan sa MRT papuntang Ayala. May bumunggo sa balikat mo at hindi man lang humingi ng paumanhin. Nag-trigger agad ang analysis paralysis mo. Sinadya ba niya yon? Minamaliit ba niya ako? In that split second, your brain is treating a physical nudge as a social assault. Scenario 2. Nasa opisina ka. Inabot mo ang report. Tiningnan ng boss mo ang file. At biglang kumunot ang noo niya. No words. Just a micro shift in facial muscles. Isang micro-expression lang. Pero ang threat level mo umabot na sa maximum. May mali ba akong nagawa? Masisante ba ako? Your amygdala is sounding the alarm for a professional crisis that doesn't exist yet. Scenario 3. Nag-message ka sa kaibigan mo via Viber. 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. The silence is deafening in a culture built on constant pakikisama. Seen status, walang reply. Nag-boot up ulit ang anxiety sequence mo. You're now caught in a loop of digital rejection. Even if they're just stuck in traffic or a meeting, may nasabi ba akong masama? Galit ba siya sa akin? Ang social anxiety loop na ito ay madalas mag-trigger pagkatapos ng isang scene-zoned na message sa department Viber group. Pagsapit ng gabi, imbes na mag-rest mode, nagro-run ng mental playback. Ang utak mo sa lahat ng stressors ng maghapon, from the MRT chaos to that awkward elevator silence with your boss. Bakit ba ang sensitive ko, bakit sa maliliit na stimuli na ito, nag-overload ang system ko into a state of emotional burnout? I-pause natin ang self-blame sequence na yan ngayon din. We are shifting from the why to the technical how of your neurowiring. Hindi ka mahina at hindi ka rin overacting. Ang tunay na salarin ay ang maliit na almond-shaped hardware sa base ng utak mo, ang amygdala. It's your brain's
hyperactive security alarm. Isipin mo ang amygdala bilang iyong 24,007 biological security guard. Sa gitna ng gulo ng EDSA o sa tindi ng deadline, walang tigil itong nagpapatunog ng emergency alarm. Kahit sa mga simpleng per my last email na tone, kasing laki lang siya ng almond. Pero wag kang magpaloko, hawak nito ang override code ng buong system mo. Kapag nag-fire ito, logic goes out the window at pasok ang emotional hijack. But here is the breakthrough. Neuroplasticity. Ang ating utak ay hindi rigid, it's dynamic. We have the biological capability to change how we react to urban stressors. Ngayon, sisimulan natin ang ating scientifically proven protocol. I-reconfigure natin ang hyperactive mong wiring para hindi ka na basta-basta napapanik sa mga scene-zoned messages sa Viber. I-dissect natin ang architecture ng iyong isipan. Balikan natin yung moment na sinita ka ng boss mo sa Zoom meeting. Was it a real threat? Or was it just your amygdala playing tricks on you? Noong biglang kumunot ang noo ng boss mo habang nagpre-present ka, hindi lang visual cue yun. In that exact millisecond, may nag-spike na biological data sa chest mo. Your heart rate variability dropped and your cortisol levels surged. Para sa iba, the brain interprets this data as anger. Ang narrative, nagpuyat ako para sa deck na to, nag-grab pa ako kahit umuulan. Tapos, ganyan lang reaksyon niya, nakakabastos. Sa iba naman, it manifests as anxiety. You start overthinking the metrics. Did I miss a KPI? Babagsak ba ako sa performance evaluation? Am I next in the redundancy list? And for some, it spirals into despair. You default to a fixed mindset. Wala talaga akong kwenta sa trabahong ito. Siguro hindi talaga ako para sa corporate world. Pero kung i-audit natin ang root source code ng lahat ng emosyong ito, isa lang ang pinanggagalingan niyan. Fear. Fear of rejection. Fear of failure. Fear of losing status. Sa lens NG Neuroscience. Ang inis mo sa scene zone. Ang galit sa traffic. At ang hiya sa board meeting ay hindi random events. They all funnel into one biological core structure. Ito ang amygdala response, ang internal radar mo na nakadetect ng threat sa iyong survival. Kahit na ang threat ay isa lang passive-aggressive email, kailangang maintindihan na ang sole purpose ng hardware na ito ay itanong ang isang fundamental question, nasa panganib ba ang buhay ko ngayon? Isipin mo ang mga ninuno natin sa gubat. May kumaluskos sa damuhan. Hindi iyon ang tamang oras para mag-overthink ng feelings. Nag-react agad ang amygdala. Tigre, walang hesitation. Tumakbo ka na. Your heart rate spikes because survival always takes precedence over logic. Instantaneous bioresponse. Nag-spike ang heart rate. Pumutok ang adrenaline. Tumigas ang muscles. Your system is in full combat mode. Walang time mag-isip. This rapid response system is our evolutionary legacy. Dahil sa system na ito, nakasurvive ang mga ninuno natin from literal extinction. But let's look at your workstation or your commute. Ang problema, nasaan ang tigre ngayon sa opisina mo? Wala. Physical predators are gone. But your amygdala, it's still running on a primitive OS, clutching a club in a world of cloud computing. Ang nakunot na noo ng boss mo. Ang scene zone sa Viber group chat.
o ang we need to talk na message, lahat yan. Tinatranslate ng system mo bilang tigre. Think of it as a catastrophic algorithm. Kapag pinagalitan ka ng boss mo dahil sa isang report, your amygdala runs this computation. Nasisisante ako. Mawawalan ako ng budget. Hindi ako makakasurvive. Basically, mamamatay ako. O kaya kapag na-scene zone ka sa Viber for 3 hours, ang primitive logic niyan, iiwan niya ako, mag-isa na lang ako. In the wild, being alone meant you were easy prey. To your brain, isolation equals extinction. Hindi ito exaggeration or pagiging OA. Sa Logic Protocol NG Amygdala, ang social death ay 100% katumbas ng literal na kamatayan. It's a hardwired survival glitch. This is why we experience those extreme reactions over minor inconveniences. Ang akala ng hardware mo, life or death situation, ang bawat passive-aggressive email or traffic sa EDSA. At ito ang pinaka-critical system error. Kapag nag-trigger ang danger signal ng amygdala, nag-shut down ang prefrontal cortex mo, the CEO of your brain. Navigation becomes impossible. Isipin mo ang prefrontal cortex mo bilang ang CEO ng iyong mental enterprise. Siya ang responsible for executive functions, high-level strategy, complex analysis, at emotional regulation. Pero the moment mag-fire ang silent alarm ng amygdala, nag-evacuate agad ang CEO natin. It's a total shutdown of logic. Bakit? Simple lang, biological priority. Sa matang primitive logic, wala kang luxury mag-solve ng math problem o mag-draft ng polite email habang may tigre sa harap mo. You either fight or flight. Ito ang dahilan ng post-outburst regret. Yung napapatanong ka, bakit ko ba sinagot ng pabalang si boss? O bakit ako nag-send ng passive-aggressive text sa Viber group chat? Sa mga sandaling yon, your operating system is compromised. Hindi ang CEO ang nagda-drive ng decision mo. It's the primitive caveman inside your head. Listen, hindi ka mahina. Okay? Your biological program just executed a sequence at ang catch, ang system na ito, continuous ang learning curve. It's constantly updating its security protocols based on your stress. Kapag nakaramdam ka ng matinding anxiety dahil seen lang ang message mo sa Viber GC, automatic na isisabi yan, amygdala sa threat database mo. It classifies social rejection as a survival risk. Kaya next time na i-open mo ang messenger, automatic na mag-spike ang kaba mo kahit wala pa namang nangyayari. Your brain is preempting the attack. Like a firewall reacting to a known virus. Kapag na-save na sa database ang mukha ng boss mo as a threat, makita mo lang siya sa dulo ng hallway, magpapalpitate ka na agad. Hindi pa siya nagsasalita. But your system is already in full lockdown. Ito ang root cause kung bakit pakiramdam mo lalo kang nagiging sensitive. It's not a character flaw. Na-overload na ang threat database mo. And it's time for a system reboot. Sa madaling salita, ang pagiging sensitive ay hindi character flaw. Hindi ka balat sibuyas by choice. Ito ay isang hypersensitive na alarm system na laging naka-on sa gitna ng pressure sa Manila. Ang ating utak ay dalawang operating modes. Ang negative emotions ay nakamap sa survival mode, ang red zone, habang ang logic at positive emotions ay nasa stable mode ng ating internal CEO.
Baka isipin mo, paano ko mafi-fix yan? Ganito na talaga ako simula pa nung junior associate ako. Hindi na yata ako magbabago. Sigurado. Narinig mo na ang mga gasgas na payo. Think positive. Kalma lang. O huminga ka ng malalim. Ineffective at nakaka-frustrate. Tama? Kasi hindi nito tinatamaan ang root cause. Sabihin mo man sa sarili mong, huwag kabahan ng 100 times bago ang board meeting. Mabilis pa rin ang tibok ng puso mo. You cannot logic your way out of a biological reflex. Bakit? Simple lang. Ang amygdala ay subconscious hardware. It operates below the level of your conscious awareness. Kaya hindi ito basta-basta na override NG logic o NG mga shallow positive thoughts. Think about it. Katulad ng hindi mo kayang utusan ang puso mo na tumigil sa pagtibok gamit lang ang isip mo habang siksikan at pawisan sa MRT. Hindi mo rin madadaan sa pure willpower ang reaction ng amygdala mo. I get the frustration. Bakit yung kawork ko chill lang kahit na scene zone ng boss sa Viber? Pero ako, nanginginig na sa anxiety? It's easy to ask, bakit ang iba kaya? Bakit ako hindi? Before you spiral, stop the self-blame. You are not weak and you are not broken. Maling protocol lang ang ginagamit mo. You're trying to patch a hardware glitch with an incompatible software update, but here is the breakthrough. Mayroong hardware backdoor na pwede nating i-exploit. Hindi kayang i-control ang amygdala ng isip. Pero kaya itong i-control ng katawan. Let's talk about physical overrides. Think of it as a physical architecture. Ang amygdala ay naka-hardwire sa 5 strategic physical nodes. Balikat, lay, panga, mata, at tiyan. The moment na ma-activate ang survival alarm mo, these muscles automatically constrict. It is an involuntary systemic response designed for combat or flight, but here is the system exploit. Kung manually relax mo ang mga ito, you are sending a signal override pabalik sa amygdala with a clear message. Safe na tayo. Stand down. Iscan mo ang katawan mo ngayon. While you're processing that stressful Viber message, check your posture. Are your shoulders raised? Is your jaw locked? Are your eyes fixated and sharp? Remember, habang ganyan ang physical state mo, the amygdala will keep the alarm ringing. It thinks the threat is still active because your hardware says so. Kaya i-execute natin ang Protocol 1. Ang idiot face ay ang mukha ng isang pantas sa corporate world. We call this strategic detachment to the brain. A slack face is the ultimate signal that there is no threat. Step 1, i-drop mo ang panga mo. I-relax mo hanggang sa feeling mo tutulo na ang laway mo. Huwag kang mag-alala. Walang makakakita sa'yo sa gitna ng siksikan sa MRT. Lagyan mo ng space ang mga ngipin mo to deactivate your biting reflex. Step 2, ay blur mo ang vision mo. Tanggalin mo ang focus ng mga mata mo. Tumingin ka lang sa kawalan. Parang yung tingin mo kapag na-scene zone ka sa group chat, empty, but focused on the bigger picture. We call this shifting to peripheral vision. Step 3, ibagsak ang balikat. Hayaan mo ang gravity ang gumawa ng trabaho. Isipin mo na binaba mo na ang bigat ng mga backlogs mo. Ikot ng dahan-dahan ng leeg para i-release ang tensyon na naipon sa pakikipagplastikan sa office. Step 4, ay relax ang tiyan at huminga ng malalim.
Huwag i-flex. Hindi ito beach photo sa Boracay. Palubohin ang tiyan at dahan-dahang i-exhale. You are now manually stimulating your vagus nerve to override the amygdala's panic button. Ito ang idiot face. Aaminin ko, magmumukha kang tanga kung titingnan mo ang sarili mo sa salamin o kung gagawin mo ito habang nasa gitna ng board meeting sa BGC. Pero sa perspective ng neurobiology, ito ang pinakamalakas na biometrical input na nagsasabing zero threat level. You are overriding the system's panic protocol with raw data. Isipin mo ang logic nito. Kung may tigre sa harap mo o kung bigla kang na-scene zone ng client mo, hindi mo magagawang ibagsak ang panga at i-blur ang paningin mo. Impossible. Your biology won't allow it. Kaya kapag naramdaman ng amygdala na nakarelax ang physical frame mo, iko-conclude nitong walang tigre. It assumes the environment is secure. System safe, the alarm simply shuts down. Subukan mo ngayon. Kahit nasa siksikang MRT ka o stressed sa deadline, sa loob ng 10 seconds, mararamdaman mo ang system reset. Hindi mo kailangan pilitin ang mindset mo, kailangan mo lang i-hack ang hardware. Test protocol. Gawin mo ito 3 beses sa isang araw, sa susunod na 3 araw. Consistent application is key. Gawin mo ito sa MRT, sa office. At pag-uwi mo sa bahay, application. Pag may bumangga sa'yo sa siksikang MRT, bago ka mag-react at mag-release ng cortisol. I-activate mo ito for 3 seconds. Panga pababa. Mata out of focus. Balikat pababa. This is your immediate physiological override. Kung may masabing hindi maganda ang boss mo or na-scene zone ka sa Viber, pause for 3 seconds. Makikita mo, tatalbog lang ang mga salita nila. Your nervous system is no longer a sponge for other people's toxicity. Pero hindi tayo titigil sa pag-shutdown lang ng alarm. For total mastery, kailangan nating i-boot up ang tunay na CEO ng iyong mental operations, ang iyong prefrontal cortex. Naranasan mo na ba to? Nag-review ka buong gabi para sa board exam or major presentation? Memorize mo lahat. Down to the last bullet point. Pag upo mo sa exam or during a high-stakes board meeting, nag-crash ang system. Total system failure. Blanco. Nanginginig ang kamay mo habang tumataas ang cortisol levels mo. The moment lumabas ka ng pinto, biglang nag-load ang lahat ng answers. Bakit? Simple! Because your amygdala just released its hostage. Na-hijack ang CEO mo, ang iyong prefrontal cortex. Scenario check. Ganyan din sa job interview sa BGC o sa big-time presentation. Kapag nag-shut down ang prefrontal cortex, your IQ effectively drops. Literal na nawawala ang intelligence mo. So, paano natin i-reboot ang CEO? We use 6 specific data parameters to override the panic. Forgiveness, compassion, love, acceptance, gratitude, and respect. Let's be clear, hindi ito moral lesson or religious preaching. This is pure neurological CPU optimization. We are talking about hardware efficiency, not just vibes or feelings. Let's be clear, nagpapatawad ka hindi dahil mabait ka or for moral points, kundi para i-optimize ang blood flow papunta sa prefrontal cortex mo. Isipin mo ito as rerouting bandwidth away from the emotional noise to your system's CEO. Kailangan mo ng dedicated maintenance window, araw-araw.
mag-allocate kan 5 minutes. Isipin mo yung taong nanakit sa'yo or yung boss na nag-micromanage sa'yo and run this script. Pinapatawad ko siya. May pinagdadaanan din siyang system error. Kahapon, hindi mo feel ang forgiveness. Just process the data. According to MRI studies, consistent processing for 8 weeks physically shrinks the amygdala and thickens the gray matter of your PFC. This is hard-coded neuroplasticity. Not just self-help, but before we finish, kailangan nating i-debug ang pinakamalalang core bug sa system mo. Why are you so affected kapag na scene zone ka sa Viber GC or hindi nag-trending ang post mo? Let's look at the source code of your anxiety. Ang root cause nito ay approval addiction. Triggered by a lack of self-respect, para kang balde na may malaking butas sa ilalim kahit gaano karaming validation ang ibuhos sa'yo ng office mates mo or ng internet. Ubos, agad. The leak is internal. So, paano natin ito i-patch? Number 1, i-project mo ang sense of awe o pagkamangha sa sarili mo. Look, your brain has 100 billion neurons firing right now to keep you alive. In the 7 billion years of cosmic history, there's only one version of you. That's not a motivational quote. That's a statistical fact. Number 2, I kill mo na yang negative storytelling algorithm. Kapag hindi ka pinansin ng boss mo sa pantry or na scene zone ka sa Viber, hindi dahil galit sila, most likely, busy lang sila sa sarili nilang anxiety. Reality check. Hindi umiikot ang mundo sa'yo, and that is actually pure liberation. Hindi insulto. Number 3, declare unconditional happiness. Smash that if-then logic block. Sasaya lang ako kapag na-promote ako is a cognitive trap that keeps your dopamine hostage. Mag-decide kang maging masaya unconditionally base sa kung anong hardware ang hawak mo ngayon. Control the internal state, not the external reward. System summary for the urban professional. 1. I relax ang physiology, gamit ang idiot, face para i-off ang amygdala alarm. 2. I boot up ang CEO brain via 6 positive inputs every morning. And 3. I patch ang bug ng approval addiction with radical self-respect. Commit to this protocol daily for the next 3 months. Hindi ka mahina. At hindi ka sadyang balat sibuyas. Maling user manual lang ang nagamit mo. I-reprogram ang system mo simula ngayon. This is your analyst. And we're officially signing off.